Hello, good morning. Yan. Meron naman tayong inihanda na payo, paalala, at parang ko na rin ito, women empowerment. Yan. Dahil marami sa ating mga nanay ngayon, minamaliit nila yung pagiging housewife, pagiging nanay lang nila sa tahanan. May iba dyan nagkakaroon pa ng insecurities sa sarili dahil nasa bahay lang daw sila. Yung iba dinadown yung sarili, sabi hindi daw nakapag-aayos kasi ganito, ganyan, may mga anak na dapat asikasuhin. At in general, maraming mga nanay ang mababang tingin sa sarili dahil sa wala silang trabaho, ganyan, etc. Pero hindi naman lahat ganyan, kasi may mga nanay dyan na nauunawaan nila yung hirap ng pagiging housewife, pagiging ina. At agree ako doon. Hindi nauunawaan ng ibang nanay na sila yung may pinakamabigat, pinaka matinding trabaho at tungkulin na hindi dapat nila nilalang lang. Kasi hindi madali ang pagpapalaki ng mga anak. At tandaan niyo ito ito yung katotohanan dito, na ang kinabukasan ng mga bata at ang pag-uugali nito ay nakasalalay sa kung paano siya arugain, palakihin at turuan sa loob ng tahanan. Kapag ikaw isa kang nanay at hindi mo nagampanan ng maayos yun, magiging useless na lahat. Useless ang paghihirap ng ama na nagtatrabaho sa labas. Useless ang anumang bagay na meron kayo para sa bata, ang mga kayamanan na pwede nyo ipamana sa kanila. Useless lahat yan kung yung mismong subject ninyo, yung mismong anak ninyo, hindi nyo napalaki na maayos. Tandaan nyo ito, na mas mabuti na iisa lang ang nagtatrabaho sa pamilya kaysa pareho kayong may trabaho at pinapaalaga nyo lang sa ibang taong yung mga anak. And pangalawa, hindi naman talaga i-design ng creator ng dalawang magulang, nanay, tatay, ay parehong magtatrabaho sa labas. Hindi yan ang design, hindi yan ang disenyo ng isang pamilya. Nakadesenyo talaga na ang tatay, ang ama, ang nasa labas, kakayod para sa pamilya. Pero hindi naman ibig sabihin na nowadays karamihan mga babaeng nagtatrabaho at ang ama ang nasa loob ng tahanan ay kasalanan na. Hindi. Kumbaga mayroon lang tayong dapat pattern na sinusunod, ngunit kung hindi naman natin yung nasusunod at okay naman kayo, okay naman ang set up ng family ninyo, maayos naman kayong nagsasama, si Mrs. ang nagtatrabaho, ikaw naman ang gumagawa ng gawaing bahay bilang isang lalaki, wala namang masama dyan. Dahil ang gawaing bahay nga, ang pagpapalaki sa mga anak, ay mas mahirap pa yan actually kaysa nandyan ka sa opisina, kaysa nandyan ka sa labas. Physically pwede, mahirap sa labas. Emotionally, syempre mahirap din talaga mapalayo sa mga anak, sa pamilya. Pero yung pagpapalaki ng mga anak, emotionally, physically, mahirap din yung mga gawaing bahay na araw-araw mong gagawin. Lahat ng bagay na palaging ginagawa, nakakasawa, di ba? Pero bilang isang magulang, bilang isang ina, ama, ito yung mga exemptions na hindi dapat tayo mapagod. Dahil sabi ko nga, nakasalalay ang pag-uugali, ang pagkatao ng ating mga anak sa ano yung nakikita nila, na kinalakihan nila sa kanilang mga magulang. And no wonder kung may mga naging suwail talaga, despite na mabuti pareho ang kanilang mga magulang, parehong mabait, parehong ginampanan nila yung kanilang tungkulin, and despite that effort, may mga anak na naging suwail. Huwag na ho tayong magtaka dyan, kasi may mga pagkakataon na talaga na mas mabisa yung dugo ni Cain kaysa kay Abel. Nangyari na yan in history, at dumadaloy ang dugo ni Cain, dugo ng serpent na yan, sa sangkatauhan. Kaya huwag tayong magtaka kung may naideklara na para sa Diyos at may naideklara na rin na para kay Satanas. Totoo po yun. Witness kami dyan sa mga pangyayaring ganyan. So yan po, God bless po mga nanay.